Ang bilis ng aksyon ni Bongbong Marcos, ni asawa niya, ni Romualdez. Ang bilis ng aksyon. Ang NBI nag nagpunta na sa opisina ng Vice President sa Mandaluyong para ibigay yung subpoena. Subpoena? Basta may kautusan na haharapin na ni VP Sara yung sinasabi niya na papatayin niya si Marcos, si Lisa Marcos at saka si Tambaloslos, si Martin Romualdez yung magbasalita na pag ganun ang bibig ko. Parang siraulo ang mukha ni Romualdez, parang taong grasa. Ang bilis nila mag-aksyon nito. Ibig sabihin nito, takot talaga silang, baka mayari nga sila ni VP Sara, pero pag kalagayan ni Sara, wala silang pakialam. Pero pag itong tatlo nung tinira ni Inday Sara na pag pinatay ako, may nakausap na ako na patayin mo yan si Bongbong Marcos, patayin mo yan si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Yun ang sinasabi niya. No joke. So ngayon, yanig sila doon, takot na takot si Bongbong Marcos. Tapos ang mga NBI, DOJ, talaga sila, parang aligaga na sila kung paano nila dipinsahan si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Kita niyo yung kahapon, yung ginawa nila kahapon. Kanya-kanya silang labas ng statement nga nila. Ang nila naglabas ng statement si itong asawa ni Bongbong Marcos, si Lisa. Ito yung video pala, ito yung video, i-play natin yung video. Posibleng maharap si Vice President Sara Duterte sa kasong paglabag sa anti-terror law. Batas Terror law. mismo ng amang si Dating Halata ko si Pangulong Milchang kung Duterte. Ayaw sa mga Duterte. Halata eh. Pagpapaliwanagin para riyan ang bise, pati sa reklamong grave threats. Kasunod ng umunang banta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Pinaharap ang bise sa tanggapan ng NBI sa Biyernes at ipatatawag din ang iba pang kasama niya sa paggawa ng video. Nako. At nakatutok live. Yari, may mga vlogger pang kasama nito. Joseph. Melville, Vicky, yung subpoena naman ay para bigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ano ba yung sinabi niya tungkol dun sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at saka sa House Speaker para malaman na rin ng NBI kung meron ba na reklamo o complaint na pwedeng ihain laban sa kanya. Ang tinitingnan at base dun sa subpoena na inihain ng NBI ay pwede bang pumasok ito dun sa anti-terror Sabina law. pala, no? Sabpuena yung sabi ko kanina. Sorry. Sabina. Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Di ba yan sa sumon? Kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa subpoena, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa Biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sino messenger para i-reset. kailangan niyo pa siya. Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President na pupunta. Isinabina ang bise kaugnay ng mga sinabi niya na kapag pinatay siya, may kausap na siya para patayin din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Kami, marami ng mga political, wag magalit sa akin, circus. No? Hindi kami nakikialam. Tahimik lang ang National Bureau of Investigation. Yes. But this is a serious matter. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang press conference ni Duterte kung may nilabag itong batas. Base sa subpoena ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed mastermind. Siya nagsalita na siya papapatay niya si Presidente.
kailangan patayin si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. So, yan ang gusto naming i-clarify. Pero ang paglilinaw ni Santiago, hindi naman ibig sabihin na ito na talaga ang ihahaing reklamo kay Duterte. Mabigat ang kaso na paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa ilalim ng Republic Act 11479, ang sinumang masasaklaw nito pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at ididine ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong ma-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Pwede rin buklatin ng Anti-Money Laundering Council Authority ang kanyang mga ari-arian at bank deposit at i-freeze ito. Pwede rin siyang tiktikan o surveillance sa utos ng korte. Hindi pa namin sinasara ang aming investigasyon. Diyan kami maglalaro. Depende sa ebidensya na aming nakuha at sa Wait lang. Hindi pa daw nila isasara ang kanilang investigasyon. Sabi ni Santiago. Paano magsasara ng investigasyon? Di pa nga nagsimula eh. Mag-iimbestiga pa to sila, di ba? Ang ipakaintindi ko lang, excuse me, di ko lang naintindihan masyado, di ko lang na-gets yung ano niya. Pero ang pakaintindi ko, ngayon, parang sasagutin mo na to ni VP Sara kung ano ba talaga yung sinabi niya. Klaruhin niya. So, paano isasara yung investigasyon? Di pa nga to nag-imbestiga, di ba? Parang, sa ngayon pa lang, parang, ewan ko lang na ang NBI, Santiago, linawin mo nga. magiging ebidensya na ipipresent naman ni Vice President Sara. So talagang this will be a fair investigation, impartial. Hawak na ngayon ng Impartial. NBI ang video ng press con ni Duterte. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot sa paggawa nito tulad ng mga staff at maging ang mga dumalo dito. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig, itutuloy pa rin nila ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi naman muna magsalita si Duterte dahil hindi pa raw niya natatanggap ang sabina. Vicky, ayon naman dito kay NBI Director Jimmy Santiago ay wala pa naman timetable. Hindi pa niya alam kung kailan matatapos itong investigasyon ng NBI at wala pa rin namang schedule kung kailan ito maihahain sa Department of Justice para naman sa isa pang pagdinig, yung tinatawag na preliminary investigation. Ayan yung sabi ni Santiago. Unpartial pa naman. So talaga unpartial eh. Pag nagsimula sila mag-investigate eh. Di ba? Itong kinasuhan nila ngayon, hindi naman to basta-bastang tao na kung kakasuhan man nila to o kaya imbestigahan dahil Vice President, di naman to civilian. Nandyan sa niya ngayon na Vice President dito. May mga tao tong bumuto sa kanya. Para sa akin lang to, hindi naman ko nag-abo-abogaduhan. Pero para sa akin, malabo siyang madidiin dito. Kasi yung si Santiago nga doon sila maglalaro. Ibig sabihin maglalaro, parang hindi nila sigurado kung saan nila mag-umpisa. Kasi nga, di pa ito na-imbestigan. Kanina, mayroon namang sinabi rin si VP Sara. Nagpapaliwanag siya tungkol dito. So ngayon pa lang, nakikita na natin kung ano na yung paligid ni VP Sara. Talagang napaligiran na siya ngayon sa mga tao na gusto talaga siyang tanggalin sa kanyang posisyon ngayon. May kaso na, may namumuong impeachment, may namumuong plunder, lahat na lang. Lahat na lang talaga sa kanya ngayon. Kasi, may sabi ko sa plunder, may ano pa siya sa, di ba, sa yung hearing nila doon sa Kongreso. Yung pumunta yung dalawang tauhan niya doon na hospital na naman ang dalawa. Ngayon, pinapaligiran talaga siya ngayon na kung saan talaga dito yung pwede niyang matanggal. Matanggal sa gobyerno. Halata na itong ngayon sa gobyerno sa kanya, panggigipit, sabihin natin panggigipit, kasi gipit naman, ginigipit naman talaga siya.
halata na talaga na politika na. Kasi eto, umaksyon na kagad ang NBI kasi gawa nga nito si Marcos, asawa niya, saka si Romualdez. Ngayon, ito yung ngayon, ang mga ni Inday Sara, lalo siyang bangis. Lalo siyang, para na siyang kubra na kung sino yung lalapit sa kanya, tutuklawin niya na. Kasi inis na siya, galit na siya. Yung nasabi niya, yung nagmumura siya, yung nasabi niya yun na pag ako ang pinatay, mayroon akong kinausap. Ganun, di ba? Mayroon akong kinausap na patayin mo to si Bongbong Marcos, Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Kahit siguro sino na sa panggigipit, talagang makapagbitaw ka ng salita na di mo na sinasadya na mabitawan mo yun. Sa inis mo yun eh. Kahit siguro mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, talaga makapagbitaw ka talaga ng salita dahil sa inis mo. Yung iba nga eh. On the spot, pag nailis niyang tao na yun, kung may baril, binabaril agad yung tao na o kaya nananakit agad. Kung mayroong hawak na mga patalim, may hawak na baril, may hawak na pamalo, halimbawa lang, halimbawa lang natin sa barangay. Pag ganyan, nagkatalo-talo na, nagtalunan na doon kung anong mga, pinagtalunan, di ba? Nangyayari yan. Lasing. Ito, di naman to sila lasing. Halimbawa lang ba, nung uminit na yung ulo, umabot sa ganun. Nagmurahan. Ganun eh. Ito siya ngayon, nagipit na siya eh. Frustrated na yung naisip niya na parang wala na akong kakampi. Wala na akong kakamping gobyerno dito. Ay, kita naman natin kung ano talagang sitwasyon niya talaga. Wala na talaga siyang kakampi. Talagang nabitawan niya yung salita na ganun. Pero sa ganun kasi, ganyan mga abogado, doon lang yun sa salitang Espanyol, palabra, yung mga salita na mayroon doon na mga word na nabitawan, doon na sila nagbabase sa kunting word lang na nagamit nila doon. Doon nila ang hirap natin intindihin kasi sila mga abogado. Kaya nga, karamihan na absuelto, nakulong dahil sa ganitong salita. Iba nakulong dahil, yun nga, sa salita na ganun lang. Iba na absuelto dahil ginamit tong ganito. Ang dami, di ba, na mga pasikot-sikot sa mga ganyan. Ngayon, itong vice presidente natin ngayon, hindi na sa harapan niya, hindi na sa tagiliran niya, hindi na sa kabilang side niya, hindi na sa likuran niya ang kalaban niya ngayon. Ang dami na. Napaligiran na siya ngayon ng mga kalaban niya. Umaksyon na kaagad yan. Unang umaksyon nito, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, sigurado naman yan eh. Martin Romualdez, kaya sugod agad ang NBI. Pag ng NBI, sino ba si NBI? Under siya ng Department of Justice. So, ang Department of Justice naman, yun, maghanap naman din sila ng mga na pwede rin nilang ikaso. Tapos, mayroon na namang dumating doon daw na sa Supreme Court na magpadisbar na naman. So, ang dami na nakapaligid ngayon. Pinuputakti na si Inday Sara ngayon. So, kailangan talaga niya ng suporta talaga ngayon sa taong bayan kasi nakikita naman na talaga natin wala na siyang kakampi sa gobyerno. Lahat na sa gobyerno, wala na siyang kakamping doon, nadikit niya. Kongreso, Senado. Sino pa naman sa Senado? Mangilan-ngilan na lang yan dyan. Bato de la Rosa at saka si Bongo ang nandyan dyan ngayon. Sa Kongreso, majority dyan. Mga tauhan ni Romualdez. Saan siya kukuha ng kakampi doon? Marcoleta. Mangilan-ngilan. Siguro mga 5 tao, 4 na tao, mga ganun. So ngayon, ang paligid na ngayon ni VP Sara parang, ang niya ngayon, dinudumog na siya lahat sa mga tao na nakapaligid sa kanya na talaga gusto siyang patalsikin na. Kasi ayaw talaga nila tong dumating ang 2028 na nandyan pa siya. Pag nandyan pa siya sa 2028, namimiligro talaga ang kalaban.
Kahit sinong makakalaban yan sa politika pag presidente, malakas eh. Sinong kakalaban nito? Di natin alam pa kung sinong kakalaban ni VP Sara kung aabot to ng 2028. Itong taon na to, lagpasan tong taon na to kung anong mangyayari nito, lalo sa sunod na taon. Lalo maghihigpit to. Putaktihin talaga siya nito kung sinong nito. Itong na to ngayon, halimbawa sa NBA, may reklamo sa NBA, baka madaliin to. Madaliin nyo yan. Yan ang utusan ni Liza Marcos, Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Madaliin nyo yan. Ma-file ng kaso yan. Ombudsman na. Lahat na yan na korte. Paano na yan? Sampahan ng kaso yan. So lahat tayo dito nagmamasid. Lahat tayo dito binabantayan natin to. Pero yung sinasabi ng ibang mga vlogger dyan na mag-EDSA revolution, para sa akin hindi tama eh. Sabay nagsabi na si Inday Sara niyan eh. Pati si Duterte hindi tama. Para sa akin ayoko rin eh. Di rin ako na mag-EDSA revolution o ano pang mga revolution ng mga dyan. Parang hindi na rin sa akin yun, effective yung mga ganyan. Yung mga ibang vlogger kasi dyan, nagla-live lang doon sa kung saan yan sila nag-live, sa veterans, o kaya dito sa EDSA Shrine. Kumukuha lang kayo dyan ng kasi, content, nakaano lang kayo, nakatambay lang kayo dyan. Wala nga kung dyan, kung anong pinaglaban nitong mga to, nakatambay lang kayo, tapos naka-steady yung camera. Wala nga kung narinig sa inyo dyan, kung bakit kayo nandyan. Pinaglaban nyo, lang kayo, nag-aabang lang kayo dyan para sabihin nyo, mga, kayo, Duterte kayo eh. Sorry na lang sa mga ibang nagva-vlog na sabihin na mga pro Duterte pero nakisakay lang kayo diyan. Kaya kayo nandyan sa sa EDSA o kaya sa veterans. Parang para sa akin parang hindi naman to talaga yung mga pro Duterte na mga tao na to. Kami dito sa Malayo, naglalabas kami ng salita. Naglalabas kami ng saloobin gaya ng ginagawa ko ngayon. Na sinilalabas ko sa loobin na hindi ko talaga nagustuhan ang pamalakad ng itong gobyerno na to. Sana nga magbago pa to para magbago rin kaming mga OFW ng pananaw sa gobyernong ito.